Hello? Uh, so start na ng kata-kata group. Kata-kata group. So ito yung game. Mm, rank 10 ako, malupit. Anyway, so mag-start na siya within 1 hour and 5 minutes. Yung game. So nagtatanong kasi si Maf kung paano bumili. So, try ko now. So this is trading. Wait. Before that, rules muna. Rules 3 months. Okay. Try ko lang muna pag-aralan unti ha. Commissions and others credit. There's rate. So yung bibili ng stocks is above $2 and below 500. So, most likely wag kayong bibili more than 1 million kasi interest rate is 3%. Masyadong mataas. Okay, good. So trading. Check ko lang yung mga bibili na pinost ni Pop. Ito yung symbols for nabibili natin. If I know lahat tatato ko lang ang bilhin. So last time I checked, it's 30 symbols. So hahatiin natin yung 1 million sa 30. Alam ko 30 yun eh. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 times 2, 30. Tama. So, tapos naghahang mga kaibigan. So, 1 million. Divide by 30. Pwede hindi nyo ito sundin. Depende sa inyo kung gaano karami shares yung bibili nyo. Ako lang kasi madami ito eh. So, it's hard to decide kung saan ako, mas lean. Kailangan natin nabusin yung 1 million. So, naisip ko, muna siya, parang, equal shares muna. Then, after time, siguro, sa ako na siya babaguhin. Depende sa ako ng mangyayari sa market. So, every company, so most likely 33,000 shares ang bibilin. So, I keep that in mind. So, dito muna tayo sa first stocks, Amazon. Medyo bibilis lang ka na onte kasi medyo 3 minutes na. So, start. AMZ, Amazon. So, nung ginagawa ko para bago ako mag-decide. So, check yung Amazon mismo. Nag-open. So, yan. Tapos pupunta ako sa 5 days kagad. Kasi within 1 day, hindi mo importante masyado yan. Kasi yung paggalaw ng stocks, alam mo yun, hindi naman tayo araw-araw naglalaro. Kaya, most likely, every week or every 3 days kang titingin eh. Kaya, mag-base ka sa data within that day na yung playing style mo. So, 5 days ito yung graph sa Amazon.com before the bell. So, after 1 hour, yun na yung bell, yung open ng market. So, as of now, gumagalaw siya. So, kahapon, ang pinaka-lowest is 360 and the highest is 367. So, nasa bandang gitna siya pero leaning downward. Kung titignan natin yung graph, nandito siya ngayon. And ito yung mga past. Ang importante na titignan ko dito is yung mga lowest ng ibang araw.
So, ito siya ngayon. Ito yung lowest ng ibang araw. Ito yung lowest. Ito yung lowest point. Point, point, point. So, mapapansin nyo kung gagawa tayo ng linya dyan, below siya. Itong price ngayon, below siya ng mga past lowest. So, ang tendency niyan, tumaas siya. Kasi, ito yung average low eh. So, kung nandito siya sa, below siya ng average low, ang tendency niya is tumaas. And, nag-i-indicate yan dito. And, some of the analysts agree with that. So, ang difference nito is $7. So, nasa kalahati na siya. So, ang sugal dito is $4 ang pwede niyang itaas kung sana, or $3 bababa ang lugi. So, it's either kumita ka ng $4 pataas or malulugi ka ng $3 pababa. And mas marami ang positive side is 4 than the negative side which is 3. So, maganda bumili ngayon. So, bibili ako nito. Kung gusto mo makita mabilis yung graph, pwede ka dito bumalik. Sinutin mo to yung stats. And siya. Medyo hindi nga real time yung data eh. Tignan mo 362 kung bibili tayo, diba? Tataas yan. Sana. Siguro. Anyway, trade. So, click yung trade. So, magkano ang price niya per share? 362. Tama ba? Okay, tama. Yung dinivide ko pala kanina, ano yun? Bale, hanggang lang, di ba 1 million divided by 31 companies, that's 33,000. So, yun yung pwede ko lang gastusin per company. In my rules, in my limit. So, ganun ako. Ganun yung gagawin ko. So, dito ko yung makikita. Dapat nasa 33,000 lang to. So, I'm gonna buy. Day order. Ayoko na itong gusto kasi mangyari siya within this day. Yung day order. Kasi gagamit ako ng isang price type which is limit. Itong limit, ini-indicate niya na yung parang anong presyo ka gusto mong bumili. Pero kung gusto mo ng market, pag open ng market, kung anong price siya nung yung time na yun, bibili siya kagad. For the limit, gusto ko kasi play safe. So, bibili ako pag ito umabot ng 361 and below. So, kunyari, tumaas siya, 362, 364, 365. Hindi ako, yung order ko hindi mangyayari. Pero pag nangyari na, kunyari, bumaba ng 361, 360, yung order ko, mangyayari siya kagad. So, may limit siya within 361. Pag dumating yung 361 yung price, bibili siya. So, anong price? Okay, shit. Ang unti pa na may bili ko. So, play safe. 200 shares. Less than 210. Total 72,000. Masyado pa rin mahal. Kasi 33,000 lang kanina eh. 150 shares. 54,000. Pwede na kasi Amazon maganda namang company yan. So, good. Okay, buy, they order limit 361. 50 share. So, 150 share times 361, yun yung price ang bibilin ko. Plus 10 is the commission or transaction price. Submit order. Your order is a business as well. Close. Punta sa portfolio mo. Gusto mo na makita. So, gagawin mo yan sa lahat ng stocks. 8 minutes na. Okay. Check. So, pasin nyo, hindi ko pa siya binibili. Kasi meron akong limit. At hindi pa, 54 minutes na. Lang pala. So, iintayin ko na lang mangyari within that day from the trading hours like 10 p.m. up to 3 a.m. Pag humit ng 361 yung Amazon, bibili yan. Pero pag hindi siya humit, hindi yan bibili. Magka-cancel yung order ko kasi pinili ko yung day order. So, ganun. So, kung may questions kayo, post lang and try kong gumawa ng video again. Okay?